Sa ating mga balitang nasyonal. Prayer Rally sa Cebu at EDSA People's Power Anniversary, Pawang General Peaceful ayon sa PNP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Paul Montebon. Paul. Pawang naging mapayapa sa pangkarahatan ng ilan sa mga malalaking aktibidad na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panayam ng media sa regular Monday press briefing sa Campo Crame. Kasama na rito ang mapayapang pagsasagawa ng prayer rally sa Cebu sa pangunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Linggo, February 25, 2024. Habang naging maayos rin naman sa kabuuan ang pagkulita ng EDSA People Power Revolution nitong sa kaparehong araw rin, awang walang naitalang ng toward incident. Ang PNP sa parehong aktibidad bunsod na rin ng malawakang pagpapakalat ito ng mga tauhan sa iba't ibang panig ng bansa. Naging maayos rin ang huling mga aktibidad ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival sa Baguio City. Mula dito sa Campo Crame para sa Diyos at sa Pilipinas Pumahal, nag-ulat Paul Montebon, Kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Pastor Apollo Siki Buloy sinagot ang pahayag ng US Embassy spokesperson laban sa kanya. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabarhana Jane Sancho. Kabarhana. Tahas sa binangga ni Pastor Apollo Siki Buloy, naging reaksyon ng tagapagsalita ng US Embassy laban sa kanya kasunod ng kanyang pahayag na nagsasabwatan umano ang gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas para puntiryahin siya. Sa pahayag kasi ng US Embassy noong February 21, sinabi dito na si Pastor Apollo ay higit isang dekada na raw gumagawa ng human rights abuses, kabilang ang paggagahasa ng mga batang babae at kabilang din sa most wanted list ng FBI. Ayon sa tagapagsalita ng US Embassy, kumpiyansa daw sila na harapin ni Pastor Apollo ang hustisya. Pero tugon ni Pastor Apollo, Kariska Gago Pajay, I presume you are a very educated man, and I'm sure you know a little bit about jurisprudence, and I am sure also that you have read somewhere this narrative that says, and I quote, "The law heareth before it condemns," end of quote. That's why in a competent court of law, the judge hears the argument of both the accuser and the accused, the plaintiff and the defendant, before it can issue a verdict of guilty or not guilty. pinalalahanan din ni Pastor Apollo tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos sa ginagawang mga pang-aabuso at gyera ng kanyang sariling bansa na nagresulta sa pagkasawi ng milyon-milyong tao sa buong mundo. As a spokesperson of the U.S. Embassy, I'd like to respectfully remind you that lynching and kangaroo courts are long banned and abhorred in modern civil societies because it results in gross human rights abuses and violations, causing millions of innocent people, women and children dead, just like your war in Iraq, with the intentionally wrong deceptive presentation that a little bottle of detergent was weapons of mass destruction. The result, millions died. Is sorry wrong intel enough to compensate for the mass death that you caused? I bet not. As a spokesperson of the U.S. Embassy, I believe you also represent the U.S. government's narrow, bigoted view of the world. It's very scary. Tugon pa ni Pastor Apollo sa tagapagsalita ng US Embassy sa pahayag nito. Kaniska, if you think pitch black, dark night is beautiful, try daylight. It's enlightening because the sunshine of innocence will all melt away your vile, pitch black, dark, fabricated, malicious allegations. Samantala sa kanyang naunang pahayag, sinabi ni Pastor Apollo na nanganganib na ang kanyang buhay ngayon dahil sumano'y planong rendition o planong pagdukot o pagpatay ng US sa kanya kasabwat ng Marcos administration. Ngunit sa kabila nito, nanawagan pa rin si Pastor Apollo sa mamamayang Pilipino na tumindig para sa interes ng bansa at hindi na mga dayuhan.
Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. At sa iba pang balita, pagbuo ng kontrata kasama ang mirror system para sa midterm election, hindi aantalain ng COMELEC. Ang detalye ng balita mula kay Margot Gonzalez. Margot. Nag-commission ng election sa COMELEC na nakatutok na sila ngayon sa pagbuo ng kontrata kasama ang Mirror Systems kahit pa may mga kontra para dito. Ang Mirror Systems ang idineklara ng COMELEC na magiging service provider para sa automated 2025 national at local elections. Ang kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, kahit sino ay maaring pumunta ng Korte Suprema para questionin ang kanilang naging desisyon. Pero sa ngayon, hindi raw nila pwedeng i-delay ang mga preparasyon para sa eleksyon. Ano man daw kontrata ang kanilang mabubuo kasama ang Miro ay para sa best interest o kapakanan ng mga Pilipino. Wala namang sinabi ni Garcia na nasa 100,000 na mga makinarya, ballot boxes, laptops at iba pa ang ipalalabas ng Miro para sa midterm elections. Para sa Diyos Pilipinas, kumahal, Marie Gonzalez, kapag mo sa balita at servisyo. Samantala, Senator Padilla at Tolentino, iginit na dapat irespeto ang karapatan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Commander Troy Gomez. Commander Troy. Ang reaksyon ni Senador Robin Padilla at Senator Francis Tolentino kasunod ng babala ni Senator Risa Hontiveros na maaring arestuhin si Pastor Apollo sakaling bigos ang dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Matatandaan na sa nakaraang dalawang pagdinig ng Senate Committee in Women, Children, Family Relations at Gender Equality ay di ito sinipot ni Pastor Apollo. Para kay Senator Robin Padilla, dapat ihinto na ni Hontiveros ang kanyang investigasyon at sampahan na ito ng kaso upang maipaubaya sa korte. Sa pinakahuling pagdinig ni Hontiveros noong February 19, naghayag ng tiwala si Senator Padilla sa integridad ni Pastor Apollo. Matagal na anya itong kilala na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kontra-insurhensya sa bansa. Kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon. Sa isang press conference naman itong araw ng Lunes, diretsahang sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat irespeto ni Hontiveros ang karapatan ni Pastor Apollo. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Quiboloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Ipinunto rin ni Senator Tol na isang abogado na kahit ang mga resource person na cited in contempt ay dapat pa rin igalang ang kanilang karapatang pantao batay sa bagong rules of investigation sa Senado na kanyang binago bago magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So do sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. Batay sa bagong patakaran sa investigasyon sa Senado, sakaling piliin ni Pastor Apollo na dumalo sa pagdinig ay hindi siya dapat babastusin. Ipinunto ni Tolentino na hindi maaring tratuhin bilang isang nagkasala na si Pastor Apollo dahil ang paghuhusga ng isang inuusig ay hindi nakasalalay sa isang komite sa Senado, kundi sa isang korte. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high
nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Ang susunod na pagdinig kaugnay kay Pastor Apollo ay nakatakda sa March 5. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nagulat, SMNI News. At sa iba pang mga balita, FPRRD pabor sa tsa-tsa. Termino ni PBBM at kasalukuyang government officials hindi dapat palawigin pa. Alamin natin yan kay Kabar Angel Pastor. Kabar Angel. Hindi pwedeng humigit pa sa isang termino o 6 na taon ang panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan sakaling maamyendahan ang saligang batas. Sa isinagawang hakbang ng maisog at prayer rally sa Cebu City, ito ang naging tono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isinusulong na charter change. Ako mo suportar ko. I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ayon kay dating Pangulong Duterte, ito'y dahil sa ilalim ng konstitusyon ngayon hanggang isang termino lang maaring maupo si Marcos. Paalala ng dating Pangulo kay Marcos na huwag gawin ang nangyari noon sa panahon ng kanyang tatay na inamyendahan ang konstitusyon kung saan umabot sa 2 dekada ang pananatili nito sa kapangyarihan. Ayaw yung naghilabte kay og imo ng hilabtan pareho sa natabo ni Marcos pero gaba lang kayo naman. And this is not really to make any challenge to the President. Mudto sige kaan hantod na, sige nadugay na. On that to change the Constitution to prolong. Patason. Okay. Pagkahuman, magtanaw niya maglisor, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tao lang. Walay buto-buto. Pero nilinaw naman ni Duterte na wala itong problema kay Marcos bagkus pinuri pa ang Pangulo dahil ito raw ay mabait. Pero si Bongbong maayong tao, wala yung ko'y problema kang President. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan o i-compare sa ako. Samantala, noong unang prayer rally sa Davao City, kasagsagan ng isyu sa umano'y bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Tinawag ni Duterte si Marcos na bangag na presidente. Hindi naman ito direktang sinagot ng Pangulo. Gayunpaman, sinabi naman ni Duterte na suportado niya si PBBM at sinabing maging kontento lang ito sa kanyang panunungkulan ngayon. So I continue to support him. Basta I don't know how this his term would end. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na po ang termino sa Presidente. Anak na po magkagubot diha. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. At para sa uling detalye ng ating balitang national EDSA People Power sa panahon ng Yumong Marcos, posibleng maulit kay PBBM. Ayon yan kay Atty. Panelo. Alamin natin yan kay Kabarhana Jane Sancho. Kabarhana.
Malaki umano ang posibilidad na maulit ang EDSA People Power noong February 25, 1986 sa ilalim ng pamumuno ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa kasalukuyang administrasyon ng nakababatang Marcos sa si PBBM. Ang pananaw na ito ni Attorney Salvador Panelo ay dahil na rin sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa. Ngayon, there appears to be a creeping discontent sapagkat ang 31 million Filipinos na bumoto sa ating presidente ay naghahanap ng continuity sa sinimulan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hinahanap nila ang pagsira sa illegal na droga. Hinahanap nila ang katahimikan. Hinahanap nila ang hindi kayo lalakad sa kalsada nang wala kang kaba, walang mananakit sa iyo, o magnanakaw sa iyo, o papatay sa iyo. Hinahanap nila ang pang-araw-araw na pagkain sa mesa, ang mababang presyo. Madalit sabi, mukhang nagkakaroon na naman tayo ng problema. Sinabi ni Panelo na noong panahon ng yumaong Marcos, nagkaroon di umano ng korupsyon at problema sa ekonomiya at sistemang politikal ng bansa na nag-udyok sa sambayanang Pilipino. Tama man o mali na palitan ito sa pwesto. Bukod sa mga problema ngayon sa bansa, batid din daw ng maraming Pilipino na mas inuuna ng mga nakaupo sa pwesto ang kanilang pangsariling interes kaysa tugunan ng pangangailangan ng mas nakakarami. Yung mga nailal natin sa Kongreso, nakikita ng taong bayan na mukhang ang tinututukan nila ay ang pagyaman sa kanilang mga sarili. Ang tinututukan nila ay ang pananatili sa kapangyarihan ng matagal. Kaya yung ginawa ng paglunsad ng People's Initiative kung saan ang balak ay extend ang term nila, hindi mo tinatanggap ng mga kababayan natin. Lalong-lalo pa man. Niloloko nila, sinusugulan nila para makakuha sila ng pirma. Yan pong mga ganyang kalakaran. Pag hindi po nasawatan, pag hindi natin napigil yan, ito ay maaaring lumawa at magkaroon ng hindi mapipigilang discontento na siyang magiging mitsa ng isa na namang pag-aalsa. Samantala, kaugnay sa paggunita ng EDSA People Power, sinabi ni Panelo na mas mahalaga na alalahanin ang naging aral ito at hindi ang tagumpay. Para kasi kay Panelo, kabiguan itong maituturing kung pag-uusap ay ang pagbabago ng sistema sa politika at ekonomiya ng bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ronda Pilipinas. At sa ating balitang Roda Davao City, Mayor Baste Duterte may hamon sa salukuyang liderato ng Kamara. Ang detalye mula kay Kabarder MJ Mondihar. Kabarder MJ. Sige, ilarap kami. Ilarap kami. Ay, sus ninyo. No chill si Davao City Mayor Baste Duterte sa hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City nitong linggo, Feb 25. Ito matapos maalala ang issue ng kontrobersyal na People's Initiative o PI para amyendahan ang 1987 Constitution na ikinagalit raw ng mga kababayan niya sa Davao. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagalit ang Davao City Mayor sa issue ng PI. Para sa Batang Duterte, nakatuon ang PI para mapahaba ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng charter change o CHATCHA. Kaya para ipaabot ang pagtutol ng kanya nasasakupan, binanata ni Mayor Baste. Ang para sa kanya ay pasimuno ng PI na si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw din mo presidente mauna. Nauna nang nanawagan si Romualdez na itigil na ng mga Duterte ang pagbanat kay Pangulong Marcos Jr. Nanawagan rin ito na igalang ang kasalukuyang punong ehekutibo matapos ipanawagan ni Mayor Duterte na mag-resign ang Pangulo. Ngunit para kay Mayor Duterte, ang Pangulo dapat ang sumagot at magsalita at hindi si Speaker Insan. Wa mo kailan nimo. Pasag din na imong igagaw nga manubag unsa mo kinang lang mo to pag di ikaw mga iyo mong respeto, siguraduhan ninyo karespetuan mo.
Ay, og hilak diha, wa ka girespeto. May hamon naman ang local chief executive kay Romualdez sa usapin ng pamimigay ng ayuda. Lalo na't nakarating sa kanyang opisina na tadtad ng pangalan ng lider ng Kamara ang mga ayudang ipinamigay sa mga biktima ng pagbaha sa Davao Region. Pakita daw ko nga mga tagag-ayuda nga wala imong pangalan. Igi daw, hagiton taga. Pag sunod baha gani, sunod na isunog. Sige, hagiton taga. Hatag og ayuda nga wa imongan, wa imong naong. Sige, nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom garon timan makagaba na. Kagaba na. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News.